Hello mga guys, good morning mga ka-YT ko, mga followers ko, mga supporters, mga viewers ko. Magandang umaga. Araw na naman po ng Lunes. Ngayon, pizza 13 ng buwan ng Mayo. Mga guys, ang topic po natin ngayon sa vlog ko ay tungkol po sa yung mga nagpupunta ng mga kagubatan. Halimbawa lang yung tulad ng mga maakyat ng bundok, meron mga sadya sa mga gubat, ay tulad ng mga mangangaso. Yan naman ay bawal pero hindi maiwasan ng ibang mga kababayan natin na nakakapunta sila sa mga kagubatan. Ang topic ko dyan, kung halimbawa kayo ay naliligaw. Yan, kung naliligaw kayo sa pusod ng kagubatan at hindi nyo na matuntun kung saan yung pabalik doon sa pinanggalingan nyo. Meron pa akong kuwan dyan. Merong nagtatanong sa akin, nagko-comment kung paano ba ang gagawin kung halimbawang naliligaw ka sa gubat. Yan. Ito dagdag kaalaman to ni Mix Vlogs. Sana po mapulutan nyo ng aral o kaalaman. Ang tungkol po sa kung ikaw ay naliligaw sa gitna ng kagubatan o pusod ng kagubatan, unang-una, tingnan mo yung paligid o pansinin mo. Kung meron kang makitang punong kahoy na malaki, ayun ang pagmasdan mo. Yan. Paano mo malalaman kung saan yung pinanggalingan, kung saan yung silangan, kanluran, timog, hilaga, mga ganyan. Mapapansin mo yan. Siyempre, doon sa pinanggalingan mo, alam mo naman yun kung saan ka galing. Sa parting silangan ka ba, o kanluran, timog, hilaga, ganyan, mga ganyan. Ibig sabihin, pansinin mo yung puno ng kahoy na yun, makikita mo, para malaman mo, para matris mo kung saan ka ba banda nang galing. Pansinin mo yung puno ng kahoy na yun, kung saan banda yung mayroon lumot. Alam nyo po yung lumot, siguro alam nyo naman po yan. Kung saan yung banda na mayroon lumot yung katawan ng punong kahoy na yun, ibig sabihin yun po nakaharap sa silangan. Nakaharap po yun sa silangan, east. Yan, ibig sabihin niyan ganyan. Makikita nyo po yung puno may lumot, ibig sabihin palatandaan yan na nakaharap yan sa east. Yun. Tapos mayroon naman nagtanong, tulad po ang halimbawa ngayon, hindi naman umuulan ngayon, ibig sabihin maaaring walang lumot yung mga puno. Yan. Pangalawang tanong yan, paano po yan tulad ngayon sa panahon ngayon hindi umuulan, paano magkakalumot ang puno? Ganito po yon. Meron pong pangalawang kasagutan dyan. Pagka wala po kayong napansin sa puno na walang lumot, ibig sabihin hindi nyo po matritrace kung nasaan nakaharap yun, silangan o kanluran, timog, hilaga. Ang pangalawang palatandaan po dyan ay yung unang sanga ng puno, nakaharap po yan sa silangan, nakaharap po yan sa east. Yung puno na yan, pansinin nyo, yung unang sanga niya nasa bandang baba ng kahoy, punong kahoy. Pansinin nyo, yung unang sanga, nakaharap po yan sa silangan. Yan, nakaharap sa east yan. Pagka yung puno malaki na, yung unang sanga niya nasa bandang baba na, nasa pinakabandang baba yan. Yan ang unang sanga niya ng puno. Doon nyo mapapansin, doon nyo matritrace na
nakaharap yan sa east. Ibig sabihin, mapapansin nyo na yung pinanggalingan nyo kung saan kayo banda galing. Yan. Yan ha. Pangalawang kaalaman yon. Una, ulitin ko lang. Tingnan nyo yung puno kung saan banda mayroon lumot ang katawan ng puno. Ibig sabihin, yon ang nakaharap sa silangan. Pangalawa, kasi sabi nga, tulad ngayon, mainit ang panahon, hindi umuulan, paano magkakaroon ng lumot ang puno? Pangalawa po, masagot dyan ay yung unang sanga ng puno ay yon ang nakaharap sa silangan. Yan. Nakaharap po yan sa silangan, yung unang sanga ng puno. Kaya naulit ko, yung unang sanga ng puno, pag malaki na ang puno, nasa bandang baba na yan. Ayan, pangalawang kaalaman nyo ni Mitch Vlogs na binigay na tips sa inyo. Sige mga guys, maraming salamat. See you on my next vlog. Bye-bye.